Mapagpalang araw po muli mga minamahal. Kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago tayo po manalangin, basahin po muna natin ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng Ephesians chapter 3 mula po sa verse 16 hanggang 19. That He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, that Christ might dwell in your hearts by faith, that you being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints that is breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pag-ibig mo po sa amin. Kung paanong kami nga po, O God, ay tinuturuan mo lalo upang kami ay tumibay at tumatag. Kung gaano nga po kalawak, kalalim ang pag-ibig mo po sa amin. Tunay, O Lord, na sagana po ang iyong salita. Dalangin po namin na patuloy kayo po manguna sa aming buhay. Salamat sa bawat araw, sa biyaya kalakasan ng iyong kaloob, maging sa iyong provision, maging sa aming mga mahal sa buhay. Patawad po sa mga pagkakamali po namin. At dalangin po namin na patuloy na siya sa atin mga po aming mga puso. Kailang po mapupuri at mataas. In Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo po mga minamahal, napakaganda pong isipin na tayo po ay tinuturuan. Sabi nga po ng sulat ni Pablo sa aklat ng Epeso na kung gaano lalo nating mas pinatitibay yung atin pong buhay pananampalataya. Sapagkat ang Diyos ho ang nagbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman kung paano lalo nating mas mapagtitibay ng ating pananalangin ho at yung ating pananampalataya. Ang sabi ho ng Biblia, yung kalawak, yung gaano ka lalim at kung ano yung nais ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Sapagkat hindi po natin maintindihan at maunawaan kung ang nais pang ipagawa ng Diyos sa atin kung hindi ho natin nagagawang manalangin. Ang nais ng Diyos ho tayo, mayroon tayong constant communication sa Kanya, mga minamahal eh. Kaya nga po ang sabi ng aklat ng Ephesians chapter 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication with the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplications for all the saints. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly and make me known the mystery of the gospel. Alam niyo po mga minamahal, nakikita ho natin dito, nababasa natin sa New Testament, yung word na saints. Ito yung pribilehyo na sinasabi ng Biblia. Ang mga saints ito po ay ang mga taong tunay na tumanggap at kumilala kay Kristo bilang Lord and Savior. Taliwas ho ito sa ating natutunan nung araw na itinuturo sa atin na para lamang maging saints, ika-canonize ng 100 years. Hindi ho ba mga minamahal? Hindi po. Sinasabi po sa atin dito, sabi nga po dito sa aklat ng Romans chapter 8 verse 26, likewise the Spirit also help our infirmities, for we know that we should pray, and we ought not the Spirit itself make it intercession for us, groaning which cannot be uttered. And the searches the hearts and knoweth the mind of the Spirit, because He maketh intercession for the saints according to the will of God. So binabanggit ito, for the saints na binibigyan nyo ng karunungan at pagkat ito yung nais ng Diyos sa atin. So ang mga saints, mga minamahal, tayo po yun, na tunay na tumanggap at kumilala kay Kristo bilang Lord and Savior at napagsisihan yung mga nagawang kasalanan. Tayo po yung mga saints. Napakasarap pong isipin na meron ho tayong pribilehiyo, anuman yung mga infirmities, anuman yung mga challenges na pinagdadaanan, alam niyo po, isa pang sikreto upang tayo po ay dinggin ng Diyos sa ating mga dasal. Sa aklat po ng Job 42 verse 10, makikita ho natin dito, and the Lord turned into captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. So nadoble ho yung pag-aari ni Job before yung kanyang kayamanan, maging ang kanyang mga anak, nabihiyaan ulit siya. Bakit to? Because he prayed for his friend. Because mga minamahal tayo in our selfish culture, usually ho, pag nananalangin tayo, naka-self-center, hindi ba? Kalimitan yung prayer natin, nakapokus lang sa ating sarili, sa ating kailangan, sa ating mga gusto, sa ating mga naisin, sa ating mga gusto sa buhay. Pero ang tinuturo ng Bible, if you learn and the effective way ng prayer if you learn to pray for others, yun ho ang nais lang sa atin Kanya nga ang bilin ng Diyos sa atin, ang Panginoong Kristo during His earthly ministry. Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. Ito ho yung kailangan natin
maging mapanalangin ho tayo sapagkat sabi ng Biblia, the spirit is strong. Sabi nga po, is ready, but the flesh is weak. Mahina ho yung ating physical na katawan. Ilang beses sinabi dito yan. Maging dun po sa Matthew chapter 26 verse 41. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, para win natin over the world, over the flesh, over the devil, kinakailangan ho nating manalangin. At ang sabi ng Biblia, ask and it shall be given you. Seek and ye shall be find. Knock and it shall be open unto you. Yun ang kailangan natin gawin. So, sagana ho ang Biblia sa pagtuturo sa atin kung paano tayo mas mapapatibay, mas palalalim natin yung ating pananalangin. Hindi pa man po ibinibigay sa atin yung matagal na nating hiniling. Patuloy lang ho tayo mag-pray sa Diyos. Sapagkat may nais hong ipagawa ang Diyos sa atin. Inire-ready ho niya sa atin yung mga blessing. Baka pag dumating na sa atin, hindi na ho natin ma-handle eh. Ang nais ng Diyos, mas mag-focus tayo sa Kanya. Mas patibayin ho natin yung ang ating relasyon sa Kanya. Mas patibayin ho natin palalim yung ating pananampalataya. At mas pinatatatag po tayo. Ang sabi nga po ng Biblia, sa lahat ng mga bagay, ipanalangin natin may pagpapasalamat. At yung kapayapaan ng Diyos, yun ho yung mag-ahari sa ating mga puso. Kanya mga minamahal, napakasarap pong isipin na tayo po ay may pribileyo na makapanalangin sa Diyos. At kapag ho tayo mananalangin, ikinakailangan tayo naman po ay we should bow our knees. Yun ho sinasabi ng Ephesians, hindi ho ba? Na chapter 2, sabi ho doon na every knee should bow. Iba ho kasi kapag nananalangin tayo na nakaluhod sapagkat yun ang nais ng Diyos na may pagpapakumbaba ho tayo. At we acknowledge na wala ho tayong magagawa at nirerespeto ho natin ang Diyos. Unlike ho doon sa book of Luke chapter 18, meron ho dalawa doon na nanalangin, di ba? Yung publikano at saka yung mayaman, sabi niya, ako'y salamat sa Diyos na hindi ako kagaya ng taong ito na kamkam ng hindi kanya. Ako'y nakapag-aayuno, nagbibigay ako, at hindi ako kagaya ng ibang tao. Samantalang yung publikano ay dinadagukan ng kanyang sarili. Ang sabi niya, Lord, patawarin mo ako, have mercy on me, sapagkat ako ay nagkasala. Alam niyo, kinalugdan ng Diyos. Pero nakatayo sila, di ba? Lalo na kung sila'y nakaluhod. Pero ang nais ng Panginoon, we must humble ourselves, we bend our knees, at mas idilho natin sa Panginoon sapagkat doon po nas makikita natin yung marudub nating pananalangin. Bakit po nais natin na palakasin yung ating pananalangin? Sapagkat itong pribileyo pong ito ang nagbibigay ho sa atin ng kalakasan upang mas mapagtagumpayan ho natin ang mga challenges ng buhay. Opo mga minamahal, kahit kailan hindi po nagkamali ang Diyos. Anumang bigat na ating pinagdadaanan, nakikita po yun ng Diyos. Nalalaman po ng Panginoon. Kailangan lang ho natin, mas ipagkatiwala natin sa Kanya. At ang sabi nga po ng Biblia, that ye may be able to comprehend with all the saints that what is the breadth, the length, the depth, the height, kung gaano kalawak, kalalim. Ang sabi po ng Biblia, ang gaano kataas yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganun ho kayang ibigay ng Diyos sa atin lahat ng ating mga kahilingan. Ang nais lang natin ng Diyos sa atin, ipagkatiwala ho natin ang buong puso. Nawa, sa simpleng paalala po ng salita ng Diyos, mas napatibay po yung ating buhay pananampalataya. Sa bawat araw, maranasan po natin ng napakaraming challenges na parang gusto mo nang bumigay, na parang gusto mo nang gumibab. Pero sige lang, ilapit lang ho natin sa Diyos at ang Diyos po magbibigay ng kaaliwan sa ating mga puso at kasagutan sa ating mga dasal. Di pa man po pinagkakaloob sa atin, magpatuloy ho tayo sapagkat yung timing ng Diyos ay lagi pong tama, lagi pong perfect. His timing is always perfect. Inaalam lang po niya yung ating mga puso. Nawa, sa simpleng paalala ng salita ng Diyos, pinagpala po tayo sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, O God, sa iyo pong salita. Tunay sa pamagitan po ng iyong salita, O Lord, naunawaan po namin kung gaano po kami minahal at inibig. Tinuturuan mo kami, Panginoon, na ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng bagay. Pagpalain mo nga po ang bawat isa ang nakikinig.
Alam po namin, Lord, na maraming challenge na pinagdadaanan. Mas patibayin mo po, Lord, ang buhay pananampalataya. Kayo po mangusap sa bawat buhay. At ilalapit po namin maging mga taong wala pa pong tamang relasyon sa iyo. Naway ito na po yung tamang panahon at pagkakataon na buksan po ang kanilang mga puso at kilalanin ka tanggapin sa bawat buhay bilang Diyos tagapagligtas. At mahingi ng tawad ang lahat ng nagawang kasalanan. Ito po yung lalapit na pinagkakatiwala. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.